Ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo? Ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo? Ang laban na to. Ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo? This reading or this spread is a new spread at ilalabas ko to sa aking private reading sooner. Might be for the month of March. Kasi fully book na yung February ko. January and February. Okay, your past situation. So, sa past, may mga naipit na sa sitwasyon dito. You and this person, okay? Yung past ninyong dalawa, na mga nangyari in the past. Or recently, nangyari na. So, nagkaroon ata kayo ng issue dito, third party, kasi parang naipit sa sitwasyon. Parang na-trap ba? Na-confuse, hindi alam kung sino yung pipiliin, na parang hindi makagalaw, walang freedom dahil sa kailangan itago, mga ganong mga bagay. So, because I can see here that minsan noon or recently, hindi kayo nag-uusap nito. Minsan nag-uusap kayo, hindi. Tapos bumabalik siya sa'yo. Bumalik lang to siya sa'yo. Okay? So, dumating kayo sa point nung time na yon, parang nagkaipitan na sa sitwasyon. Hindi kayo nag-usap. Third party nga talaga yung dahilan dito. Kaya lang bumalik siya. So, siguro, nung bumalik siya, dito ka na nag-wonder, ano ba talaga yung nararamdaman nito para sa akin? Ba't to bumalik sa akin? Mga ganon, mga bagay. So, at this present kasi, sa pagbabalik niya, parang kumbaga maybe this person is explaining like, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Hindi ko ginusto yung pag-alis ko, labag sa loob ko lang. Pero kailangan ko lang gawin yun para wala nang gulo, wala nang away, mga ganong mga bagay. So, and this person is always stalking you. Tinitignan ka niya lagi sa social media. Nasa point siya na may confident talaga siya na babalik talaga siya sa'yo. Alam niya yun, gagawa siya ng paraan para kausapin ka. Mga ganun na to cut off some cycles para bumalik sa'yo, ayusin ang lahat. This present situation, he knows you have that confidence to do so. So, I think ikaw yung medyo umiiwas. Parang, wait lang, no, hindi ko alam anong gagawin ko dito. Parang, ayaw mo siyang tanggapin. Parang you wanted to cut him or her off in your life. Parang ayaw mo siyang kausapin. Basta yung approach mo sa kanya is parang galit ka pa din sa nangyari. Ganon. So, ano ba yung iniisip niya sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Naiipit nga siya ngayon. Kumbaga, I think yung iniisip niya ngayon is parang kailangan niyang ayusin yung sarili niya muna. Parang kailangan niya na may mapapatunayan muna talaga siya sa'yo. Kasi galit ka pa dito. Kasi I think na alam niya naintindihan ka din siguro niya na sobra kang nasaktan sa mga nangyari before. So, sobra kang nasaktan about what he did. So, parang as a point siya. Tapos, I think naghiwalay kayo nito. Feeling ko nga baka you might be live-in or married couple. Hindi to, I think this is not for just a relationship. Pwede naman, siguro yung nasa committed na relasyon na talaga. Hindi to para sa new relationship. So, I can see here na umabot kasi kayo sa point na naghiwalay kayo. Tapos, parang hindi na na-appreciate
yung relation, hindi mo na-appreciate yung relasyon ninyo. Kaya, para sa kanya, parang hindi siya sure kung tatanggapin mo ba siya, kung babalik siya ngayon sa'yo. Parang feeling niya, kailangan niya muna talagang ayusin yung sarili niya muna para mapatunayan niya muna talaga sa'yo na totoo na yung pagbabalik niya, na parang ito yung nasa isipan niya talaga about sa sitwasyon ninyong dalawa. So, how he thinks about you. So, I think nasa point na iniisip niya sa'yo na even ikaw, alam niyang ikaw gusto mo din ng buong pwedeng pamilya, successful relationship. I think this is also what he wants from you and what he thinks with you could be na to have a successful relationship, na magsama kung pamilya man to is mabuo kayo ulit, something like that. So, ang nararamdaman niya dito sa'yo, let's see. Let's clarify this card. Is still the same. Kumbaga, even nung naghiwalay kayong dalawa, connected pa din siya sa'yo. If the reason was third party, parang hindi naman nagbago, sabihin natin na hindi naman totally na same pa rin yun, kasi nagka third party, pero nandun pa din yun nandun pa din yung pagmamahal niya para sa'yo. So, pero alam mo yung na-feel niya sa'yo is parang still very much, kumbaga, appreciated pa din dahil siguro nanay ka ng anak niya and nakikita niyang inaalagaan mo ng maayos yung anak niya, di mo pinapabayaan kahit ito na yung nangyari sa inyo. So, parang nararamdaman niya din sa'yo yung healing, that you are na healing process, that you are dahan-dahan ka nagiging okay nang wala siya. Okay. So, but this person really wants to talk to you, really wants to have a second chance with you. So, eto naman yung gusto niya sa'yo, na maging happy kayo ulit, or sa sitwasyon ninyo. Gusto niya maging happy kayo ulit. Kaya nga bumabalik siya Gusto niya mabuo ulit, maging happy ulit. So, nag-aantay lang talaga to siya. Ito yung kailangan mong malaman about sa kanya, na nag-aantay lang din talaga to siya ng right time, right sign from you. And if ever man magde-decide agad siya na ayusin to, na kausapin ka agad, nag-aantay lang to siya sa'yo. As a point na see if ever man na mag-decide ka na okay na, kausapin na kita, okay, mag-usap tayo ng dalawa, pag-usapan na natin to, mag-decide na din talaga to siya na ayusin na. Kumbaga, gagawa siya ng action na. Siguro feeling ko, dumating din talaga to siya sa point before, okay, before nung nangyari tong kaguluhan sa'yo. Dumating siya sa point, ito yung hindi mo alam, bakit ba mas pinili niya yon, or bakit siya umalis, bakit umiwas. Hindi lang yun dahil sa ayaw niya na lang ng away, ng gulo, pero dumating din siya sa point na hindi siya naging masaya sa mga issue sa pag-aaway niyo ba. So, parang nakaramdam na din yun siya before ng coldness sa pagsasama ninyong dalawa. So, napagod ba sa away, ganyan, sa gulo. Pero para sa kanya, hindi naman ibig sabihin noon na hindi naman ibig sabihin noon para sa kanya na hindi na siya babalik or wala na siyang balak na bumalik. So, yung advice ng cards for you, if kayo ay may anak, if kayo ay may responsibility, dami, and ayaw mo din na magkaroon ng like broken family yung anak mo or mga anak mo, then this person, your person is already approaching you na ayusin na natin to. It doesn't mean na, and lalo na pagkasal kayo legally, it doesn't mean na agad mo siyang patawarin, pero I think you also need to talk to this person na din. Kumbaga, allow him na
na kahit papaano na ayusin niyo ng dahan-dahan to. Hindi naman agad-agad kasi hindi naman madali magtiwala, pero kumbaga bigyan mo na ng hope yung sitwasyon para sa mga anak ninyo or sa anak ninyo, kasi nakikita ko dito minsan di ka nakatulog sa gabi sa kakaisip din about sa gulo na nangyayari sa inyo. Very challenging din to nangyayari sa iyo. So honestly, even you hindi ka na sure sa pagbabalikan pa ninyong dalawa. Parang ang ginagawa mo na lang talaga dito, I think what you feel right now is you want justice. Revenge could be justice about what this person did to you. Pero naglalakas loob ka lang talaga dito na ipakita sa kanya na I don't care. Or ito yung nararamdaman niya, diba? Na parang nag-heal ka na, nagmo-move on ka na. Kasi yun yung pinapakita mo daw sa deep inside, nahihirapan ka pa din talaga sa sitwasyon. So, may nararamdaman ka pa din, even both of you may nararamdaman pa sa isa't isa. So, why not talk about it? Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk, ng kayo lang, pag-usapan, mag-deal with the problem, and resolve the problem. Hindi naman yan sabihin na isang araw lang mangyayari yan eh. Dahan-dahan hanggang maayos kung yun din naman yung gusto ninyong dalawa. Kasi yung outcome dito possible is mag-aayos din kayong dalawa ulit. May pamilya kayo, mabubuo din to ulit.